Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Welcome Ian. po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay unang Huwebes ng buwan, sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Nais nating manalangin para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa ating simbahan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang banal na nag-aanyayang maging ganap sa pag-ibig ang tanan at nagbubunsod sa marami upang iyong anak ay sundan. Ipagkaloob mo ang iyong mga pinili para sa tanging kapalaran. Sa pagpupunyaging magbagong buhay ay maging tanda ng iyong paghahari sa sambayan at sanlibutan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sinabi ni Job, "Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan, at sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwan. Bakit ako inuusig, waring kayo itong Diyos? Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. Sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sinumang iba. Ang puso ko'y nananabik
namamasdan ko na siya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Makikita ang may kapal sa bansang kanyang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa aming mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ang lahat po ay magsitayo. Ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga OFW natin sa iba't ibang bansa, natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang nakikiisa sa ating opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo, dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya't dumalangin kayo sa may-ari na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Mga minamahal, tayo pong lahat ay isinusugo ng Panginoon. Ang sinasabi niyang pagsusugo sa 72 sa mabuting balita ngayon ay pagsusugong nagpapatuloy hanggang ngayon. Kapag pinag-usapan natin ang pagsusugo ng Panginoon o ang pagtawag niya sa buhay paglilingkod, ito po'y hindi lamang para sa mga pari at mga madre. Ito po'y para sa ating lahat. At ang sinasabi niya, napakarami pang gawain, marami pang dapat ipalaghanap, marami pang dapat ibahagi, marami pang dapat mga tao na gabayan para maakay din sa pananampalataya. At ang sagot ni Jesus sa kakulangan ng mga manggagawang ito ay manalangin sa Diyos para magpadala ng mga taong gagabay sa mga tao upang makabalik sa pananampalataya. At dito po pumapasok yung tinatawag nating bukasyon. Sa buhay ng tao, kahit sino man tayo, aapat ang ating patutunguhan sa buhay na ito. Pwede kang maging pari, pwede kang maging madre o relihiyoso, pwede kang maging matandang dalaga o binata, at pwede kang magkaroon ng pamilya o magkaroon ng asawa. Ito pong apat na ito ang tinatawag nating bukasyon sa buhay. At sa lahat ng taong naririto sa atin sa mundo, sa apat na ito lamang nakapaloob ang patunguhan natin sa buhay. Subalit sa gitna at pinakamataas sa apat na pagtawag na ito, ang natatanging pagtawag sa bawat isa sa atin. Yun ang pare-parehas na tinatawag tayo. May asawa ka, wala kang asawa, madre ka, pari ka, lahat tayo tinatawag para maging banal. Ito ang nag-iisang bukasyon na pagtawag sa ating lahat. At ang panalangin na sinasabi ni Jesus na magpadala ng marami pang manggagawa ay panalangin dapat iniuukol din natin sa ating sarili. Habang nagdadasal tayo na magkaroon ng maraming mga banal na magulang, banal na matatandang dalagat binata, banal na mga madre at relihiyoso, banal na mga pari, isinasama natin ang panalangin para sa ating sarili, na tayo rin sa kung sa anong buhay tayo tinatawag ng Diyos, tayo'y maging banal kung saang buhay tayo isinusugo niya. Kung ikaw ay sinusugo niya sa bukasyon ng pagiging may asawa, maging banal na tatay at nanay. Kung ikaw'y sinusugo niya sa buhay na walang asawa habang buhay, maging banal na matandang dalaga at binata. Kung sinusugo sa pagiging madre o pari, maging banal na mga lingkod ng simbahan. Pantay-pantay po ang ating karapatan, pantay-pantay po ang ating pananagutan sa pagtawag ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin masasabing mas mataas kaming mga pari at madre kaysa mga may asawa, sapagkat tayong lahat tinatawag sa iisang bukasyon, ang maging banal. Sabi po ng Aral Batanggenyo number 127, bawat bukasyon at pagtawag ay laging may kaakibat na tungkulin at misyon. Saan mang buhay tayo tinatawag ng Diyos, tayo'y binibigyan niya ng pagkakataon at tungkulin
na maging banal sa ating gawain. Idalangin natin kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Siyang nagpapabanal sa kung anumang bukasyon na mayroon tayo. Inyo pong sabihin at ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang buhay na laging nakasunod sa iyo. Isang buhay na laging nag-aalay ng sarili sa iyo. Ano man ang pagtawag ko sa buhay, may asawa, walang asawa, madre, relihiyoso o pari, tulungan mo po akong maging banal sa aking gawain, araw-araw para sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang gapit, ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin sa iyo dito sa dambana at pagkalooban mo ng pakikinabang at kapasyahang kusa ang mga namanatang sundin ng anak mong dakila sa kanyang landas ng pagpapakumbaba sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magkabago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat, na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo
ipahintulot sa tukso at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-ibig.
Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpapalagay. Umawit, umawit akong galang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pagkain at inumin ay dulutan mo ng katatagan ng iyong mga lingkod na nagpupunyaging matapat na mamuhay sa pagsunod sa paanyaya ng mabuting balitang palagian, upang ang iyong anak ay mailarawang tinataglay lagi at saan man sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ang pambansang dambana ay tutulong para sa gaganaping 129 Plenary Assembly ng mga obispo ng Pilipinas ngayong darating na January 2025 dito po sa Archdiocese ng Lipa. Kaya may mga available tayong sobre sa paligid at meron din pong sobreng pinamimigay ang mga servers para paglagyan ng ating tulong. Ang inyong panalangin at tulong pinansyal ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng malaking pagpupulong na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Ngayon pong darating na Sabado ay unang Sabado ng buwan. May pagpaparangal po tayo sa mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5:00 ng umaga. Sa mga sasama, kayo po'y inaasahang magdadala ng kandilang may pansalo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang 10:00 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat
para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Kristo. Salamat sa Diyos. Awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ihatid mo kami sa langit ng Amang Papa.